Hello po, Sir Pablo. Gusto ko lang po sanang ikwento ang istorya ko nung ako'y nagbubuntis sa Ambaryo Malasakit. Ang sabi ni Pedro, nung una namin makita ang tahimik, payapa at tila nakangiti ang kalikasan. Gusto namin sa tahimik na lugar lumaki ang aming anak. Kaya napagdesisyon namin lumipat dito. Huwag kang masyadong lumayo sa bahay. Lalo na kapag lumalim na ang gabi. Paalala sa akin ni Mang Ponyo, ang matandang tanod sa baryo. Isang hapon habang dinindigan ko ang mga halaman sa aking bakuran, ang sikat ng araw ay humahalik sa mga dahon at ang simoy ng hangin ay presko. Bakit po, Mang Ponyo? Mayroon po bang nagaganap na krimen dito? Tanong ko, medyo nagtataka. Ang baryo ay tila napakatahimik. Malayo sa ingay ng syudad na kinasanayan ko, umiling siya. Hindi krimen ining, mas masahol pa roon. Dito sa baryo namin, mayroong naninirahan. Kinilabutan ko sa paraan ng pagkakasabi niya ng salitang iyon. Sino po? Aswang. Diretsong sagot niya at nakita ko ang pagdilim ng kanyang mga mata. Marami ng kaso na nawawalang hayop dito at minsan nawawala na rin ang mga bagong panganak. Sabi ng mga matatanda, hinahanap-hanap daw ng mga aswang ang mga bagong panganak na sanggol, lalo na kung gabi, kaya mag-ingat ka. Hindi ko gaanong pinansin ang kanyang babala. Sa syudad ako lumaki at ang mga kwentong aswang ay pambata lang sa akin. Pero habang tumatagal ako sa baryo, napapansin ko ang mga kakaibang takot sa mga mata ng mga tao kapag lumulubog na ang araw. Ang mga bintana ay nagsasara ng maaga at ang mga ilaw ay nagsisindi bago pa man dumilim. Isang gabi malakas ang ulan at halos walang kuryente. Tanging ang gasera lang ang nagbibigay liwanag sa aming bahay. Si Pedro ay nasa laot, nangingisda at ako ay mag-isa lang. Nararamdaman ko ang paggalaw ng aking tiyan. At ngumiti ako. Malapit na lobas ng aking anak. Habang nakahiga ako, narinig ko ang isang kakaibang tunog. Parang may lumilipad na ibon sa aming bubong. Pero ang tunog ay mabigat. Pagkatapos, narinig ko yun sa mga kwento ni Mang Ponyo. Ang tunog ng aswang na lumilipad.